Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung ano nga ba yung kasalanang walang kapatawaran. And kapag ba nagawa natin iyon, hindi na tayo mapapatawad. Kunyari, kapag nagawa na natin yung kasalanang iyon na hindi natin alam, hindi ibig sabihin hindi na ba tayo mapapatawad. So, tatalakayin natin yung ngayon. So, blasphemy against the Holy Spirit. So Matthew chapter 12 verse 31 to 32 ang sabi rito, and so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speak a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speak against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age and the age to come. So, sa Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglagpas tangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapas tangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. So, punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, it is that three characteristic of the blasphemy against the Spirit. So, unang-una, it is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. So, ang pinakakasalanan daw na yon ay yung kapag daw inihahambing or hahalin tulad natin or kumbaga pinupuna natin yung work ng Holy Spirit kay Satan. So kunyari yung trabaho ng or yung mga impact ng Espiritu Santo sa buhay mo parang credit mo kay Satan. So ibig sabihin baka kapag nakakagawa ka ng mabuti, kapag nakakaisip ka ng mga holy na bagay, or pag nakakaisip ka ng mga magagandang bagay, kay Satan mo yun. Kay Satan mo siya iniisip, or kay Satan mo siya credit. So isa yun sa paglapas tangan isa yung uri ng paglapas tangan sa Espiritu Santo, na ayun nga, Espiritu Santo ang may gawa kung bakit ka nagkakaroon ng ganong kaisipan, pero parang ang pinapasalamatan mo ay si Satanas. So yun yung unang-una. So sa ikalawang application, sabi rito, it is a continuous rejection of the Spirit. So ibig sabihin, yung paglapas tangan sa Espiritu Santo, hindi mo lang yan nagawa ng isang beses, hindi mo lang yan nagawa ng aksidente lang. So kumbaga, it is a continuous rejection of the Spirit. So kumbaga, pag sinabi mong blasphemy ng Holy Spirit, is tuloy-tuloy yan nagagawa mo yan sinasadya mo yan sa maraming oras, isinasadya mo yan ng maraming panahon. It is continuous. So ginagawa mo yan ng tuluyan, hindi mo yan ginagawa ng unconscious ka. Sa ikatlong teaching, sabi rito ay it is committed by hardened heart. So yung blasphemy of the Holy Spirit, or yung paglapastangan sa Espiritu Santo, ay nagagawa yan ng mga may matitigas na puso. So kumbaga, kung ikaw ay Kristiyano, o kung ikaw ay naniniwala sa Diyos or sumasampalataya sa Diyos, kumbaga kung active ka, nagsisimba ka, and palagi kang nag-aaral ng Biblia, ay hindi mo yun magagawa. Kumbaga, never mong aksidenteng magagawa yung blasphemy ng Holy Spirit kung yun nga, lagi ka nagsisimba, kung active ka sa simbahan, kasi nga it is only committed, kumbaga nagagawa lang yun ng mga taong may matigas na puso. And yun yung mga taong matagal na hindi na lalapatan ng salita ng Diyos. Yun yung mga taong hindi nagsisimba, hindi naniniwala sa Diyos ng matagal, ganon. So it is only committed by a hardened heart. So punta tayo sa unang application para ito may a-apply sa ating mga buhay. Sabi rito, do not worry about accidentally committing blasphemy against the
the Spirit. So yun nga, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala na baka mamaya wala tayong kamalay-malay, nagagawa na natin yung kasalanan iyon, ganun. So kumbaga yun nga, hindi natin yun basta-basta lang magagawa ng isang snap, ganon. So kumbaga magagawa lang yun dahil yun nga, unang-una kung meron kang matigas na puso, unang-una kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, sisimba, ganon. So huwag tayong mag-alala na baka magawa natin yun out of unconscious. So ikalawang application, sabi rito, differentiate the works of the Spirit from the works of Satan. So lagi natin tatandaan na napakalaking kasalanan kapag i-credit natin yung work ng Holy Spirit kay Satan. So dapat natin ma-distinguish, dapat natin malaman kung ano nga ba yung gawa ng Holy Spirit at kung ano nga ba yung gawa ni Satan. So parang sa ganun, hindi natin magawa yung kasalanan ng blasphemy, hindi natin magawa yung paglalapastangan sa Holy Spirit, at dapat natin alamin kung ano nga ba yung mga gawa niya and kung ano yung mga gawa ni Satanas. So sa ikalawang application, sabi rin, discern the Spirit works through the Word of God. So yun nga, kumbaga malaman natin yung gawa ng Espiritu Santo na salita ng Diyos. Kumbaga parang ibig sabihin na parang hanapin natin yung presensya or yung aura or yung gawa ng Holy Spirit doon sa mga salita ng Diyos. So discern the Spirit's works through the Word of God. So yun lamang po, napakarami natutunan sa araw na ito. Glory to God.